Hinagilap nito ang nahubad na mga damit. No. Don't get dressed, Cindy. We're not yet through. Maotoridad itong wika na binalingan ang babae. Hinanap na lamang nito ang cigarette pack at saka nagsindi. Alexander, bakit? Wait, iinom lang ako ng brandy. Dumako siya sa wine bar. Si Cindy naman ay pinakialaman ang component sa isang sulok at nagsalang ng CD. Pumailan lang ang mga malamyos na musika. Lumapit sa kanya ito at saka kinuha sa kanyang kupeta ng alak at suminsim. Both are naked. Nagsimulang magsayaw ito sa kanyang harap. Para sa iyo, Alexander, lahat ay gagawin ko. Wika nitong nagpatuloy ng maharot na pag-imbay ng hubad ng katawan, trying to seduce him. At nagtagumpay ito. Alexander, mas naging mapusok si Cindy sa pagkakataong iyon. Ito na ang nagpaunang manibasib ng halik. At nang sumunod na sandali, inubos niya ang lahat ng lakas sa pag-angkin dito. Gayunpaman, iisang mukha ang nakapagkit sa kanyang utak. Ang mukha ng babaeng na engkwentro sa parking lot ng Zaraja Building. Miss, hindi pa ba dumarating ang boss? Hindi na maikubli ang iritasyon sa mukha ni Marie. Kahapon ang tumawag siya dito, ay nag-uumapaw sa kasiyahan ang kanyang puso. Dahil hindi sukat akalaing may tsansa pa siyang magkaroon ng trabaho sa malaking kumpanyang ito. Kahit kabado, dahil hindi na ang pinapuntiriyang posisyon ang mapupunta sa kanya. Susubukan pa rin niya kung makapasa siya para sa maging executive secretary ng manager. I'm sorry. Maliwanag naman ang sabi ni Sir sa akin kahapon. You report at early morning today. Early morning? Agap ni Marie. Kanina pa ako rito. Nakapag-lunch na kayo. Ako hindi pa. I'm sorry. Minsan kasi ay unpredictable ang schedule ni Sir. Anyway, kung naiinip na, you can go back tomorrow. Napatirik ang mga mata ni Marie sa matinding inis. Ngunit nagtimpi na lamang siya. Naisip niya na hindi yata ukol sa kanya makapagtrabaho sa kumpanyang ito. Thank you na lang. Wika niya sa pigil na tono. At saka ngumiti ng mapakla sa babae. Tumalikod na si Marie at lumabas. Nasa harap siya ng pintuan ng elevator, ay tulala pa rin siya. Gusto niyang maiyak sa inis, dahil nananadya ang pagkakataon. Ayaw pa rin siyang bigyan ng magandang trabaho. Ganito pala kahirap maghanap ng trabaho. No wonder, ang iba ay nagpapakabusabos na lamang sa ibang bansa, kaysa mamamasukan sa sariling bayan. Noon bumukas ang pinto ng elevator, at iniluwa ang malaking lalaki. Nagtitigan sila nito. Nakilala ni Marie ang lalaking nakaaway sa parking lot noong isang araw. At sigurado siyang nakilala rin siya nito dahil sa matiim na pagkatitig sa kanya. At dito pala nagtatrabaho ang lalaking ito. Pairap na pumasok siya sa elevator at ito naman ang lumabas. Sino yung babaeng galing dito? Tanong ni Alexander sa receptionist. Kanina ay matagal din siyang napatitig sa saradong pinto ng elevator. May tila urgeness sa kanyang kalooban na tawagin ang babae. Pinigilan ito. Ngunit sa anong kadahilanan? Hindi niya alam kung bakit. Sir, si Miss Maricar Fernandez. Kanina pa naghintay mula kaninang umaga. Naalala ni Alexander kung bakit narito ang babae. So, ito palang aplikante noong isang linggo pa. Makulit ayon sa kanyang receptionist. So she really in need of this job. Sa loob-loob pa ni Alexander. Napangiti siya ng lihim
Galit ba? Maluwang ang pagkakangiti niya sa kaharap. Inis lang, sir. Sinabi mo bang bumalik bukas? Yes, sir. Pinag-aralan ni Alexander ang resume ni Marie. Ayon sa scholastic record nito, ay matalino ang dalaga. Well-talented at isa sa mga skills ay ang pag-uwi. Wala pa itong experience sa clerical works. Undergraduate pa sa course ng fine arts. But she willing to undergo training and she's the fast learner. Maya-maya ay napakunot ang noo ni Alexander sa pagbasa ng importanteng detalye ng buhay ni Marie. Pareho ng patay ang mga magulang nito ayon doon. May kumudlit na alaala sa kanyang isipan at wala sa loob na denial ang numero sa kanilang bahay. Hello, ma? Alexander? What's the problem? Natatandaan mo pa ba ang pangalan ng batang babae na balak mong ampunin noon? Bahagyang natigilan si Alicia. Ma, what's her name? Ang natatandaan ko ay tinatawag ko siya na Marie. Hindi ba? Yes. Her name is Maricar. Wika ni Alicia. Yes. Napapitik ng mga daliri si Alexander. Thanks, ma. Masiglang pagpaalam ni Alexander. Nang isinandal niyang likod sa sandalan ng kanyang upuan, bumalik ang isang bahagi ng kahapong hanggang ngayon. Ay dala-dala pa rin niya sa kanyang dibdib ang bigat. Maghapong pinaluhod ni Alicia si Alexander. At dahil sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggap ng bata na may kasalanan siya sa muntik ng pagkalunod ni Marie. Wala siyang nagawa, kundi sundin ang parusa ng kanyang ina. At umiyak. Hindi ko naman alam na mahuhulog siya sa swimming pool. Saad ni Alexander sa sarili habang nakasilip sa bintana. Hindi siya makatulog sa kakaisip kung paano hihingi ng sorry kay Marie. Ngayon lang kasi niya na-realize na wala namang ginagawang masama sa kanyang batang ampon ng kanyang mama. Hindi bali. Bukas ng umaga ay kakausapin ko siya. Hihingi ako ng sorry. Sasabihin kong bati na kami. Oo nga, magkakaroon pa ako ng kalaro. Sa bagay mukha namang mabait si Marie. Maganda pa. Bati na kami para... Natigilan sa pag-iisip si Alexander. May natanaw siyang anino na galing sa bahay nila at patungo sa gate. Si Marie iyon. Agad niyang nakilala ang maliit na bulto ng batang babae. Aalis siya? Saan siya pupunta? Naku, lagot ako kay mama kapag naglayas siya. Nagpanik ang bata. Hindi niya malaman ang gagawin. Kung gigisingin niya ang mga magulang, baka maabutan pa ng mga ito si Marie. Kung siya naman ang hahapon, baka hindi ito papigil sa kanya. Ang huli ang piniling gawin ni Alexander. Mas gusto pa niyang siya na lang muna ang humabol kay Marie at kumausap. Baka makpagalitan na naman siya ng kanyang mami. Ngunit wala na ang anino ni Marie sa magkabilang dulo ng kalye. Wala siyang natatanaw, kundi tahimik at madilim na daan. May ilang asong gagala-gala. Naku, baka kung may anong nangyari kay Marie. Baka makasalubong siya ng mga salbahing mama. Baka makuha siya ng aswang. Labis-labis ang pag-aalalang nadama niya sa kanyang dibdib. Kaya nang kinabukasan, ay nalaman ni Alicia ang paglalayas ni Marie. Lalong bumigat ang dibdib ni Alexander. Alam mo bang kasalanan mo na naman ang nangyari kay Marie? Kung hindi sa kasalbahian mo, hindi siya aalis. Mommy, I'm sorry. Puntahan mo na lang siya sa Quiapo. Pakiusapan mo siyang bumalik dito.
Pangako, hindi ko na siya aawayin. Bati na kami. Umiiyak na wika ni Alexander. Napabuntong hininga si Alexander. Oo nga at pinuntahan ni Alicia sa Quiapo si Marie. Hindi na nito nakita roon ang bata. Sa loob ng maraming taon, naging pabigat sa dibdib niya ang pag-aalala kay Marie at paninisi sa sarili. And now that I see her, can I make it up to her? Tanong niya sa kanyang sarili. Pero ang ganda niya ngayon at mas matapang. Napangiti si Alexander sa isiping iyon. At least, mukhang napabuti naman ang buhay niya. Bahagyang gumaan ang kanyang kalooban sa isiping iyon. And I have to do something para mas gumanda ang buhay niya. Paulit-ulit na daing na pumukaw sa naiidlip na diwa ni Marie. Akala niya ay bahagi pa iyon ng panaginip. Hindi siya nagkakamali. Sa silid ni Leonor nagmumula ang mahihinang daing. Kung kanina, malakas dahil nakarating sa kanya kahit pa na nasa estado siya ng kahimbingan. Maaari rin dahil sa bahagi na ng kanyang buhay ang babae. Kaya anuman ang nangyayari dito, ay tila kurot sa kanyang puso. Alam ni Marie, inaatake na naman ito ng kanyang sakit. Hindi na niya kailangan katukin ito. Nabuksan at bumunglaw sa kanya ang nakaratay na babae. Gulong-gulo ang kama nito. At patag na patag ang katawan sa pagkakahiga. Leonor? Nanikip ang kanyang dibdib sa pagbaha ng emosyon. Awang-awa siya sa babae. Kailan lang? Matindi na ang paghihirap nito sa sakit. Ngunit ayaw naman magpa-hospital nito. Hindi na raw kailangan. Marie, hirap itong magsalita. Umangat ng isang kamay nito at pilit siyang inaabot. Kinuha niya iyon at masuyong hinawakan. Naupo siya sa tabi nito. Ang gamot mo. Kinuha niya sa lalagyan ang gamot nito. Wag na. Pigil nito sa kanya. Nakainom na ako. Maupo ka sa tabi ko, Marie. Kinilabutan siya na tila bahaw ang tinig nito. Gayunpaman, iniwaksi niya ang isipin ng takot. Leonor, ano ba talaga ang sakit mo? Bakit ayaw mong ipagtapat sa akin ang katotohanan? Ayaw mo rin magstay sa hospital. Doon ay maaalagaan ka ng gusto. Tiyak ang paggaling mo roon. Marie, huwag mo na akong alalahanin, Leonor. Kaya ko nang magsumikap at magtrabaho dahil nais kong makatulong sa iyo. Nais kitang ipagamot. Gusto kong gumaling ka. Namiss ko na ang dati nating ginagawa noon. Nag-uulap na ang kanyang mga mata. Anumang sandali ay nagbabantang tumulo na ang kanyang luha. Mahal kita, Leonor. Ayaw kong mawala ka sa akin. Marie, pigil nito nang umangat ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Wala tayong magagawa sa nakatakda ng mangyari. Tinanggap ko na ang aking kapalaran. Hindi tulad noon na pinipigil ko ang nakatakda sa aking buhay. Ngayon, nararamdaman kong hindi na. Please, Leonor, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tuluyang humalagpos ang pagtitimpi niyang emosyon. Ayaw sana niyang makita siyang ganito ni Leonor. Please, makinig ka sa aking Marie. Panahon na para malaman mo ang lahat-lahat sa akin. Pinahid ni Marie ng likod ng palad ang luha sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim at saka tumitig sa nakahigang babae. Alam mong pares mo'y ulila rin ako.
May malalayong kamag-anak ngunit nasa ibang bansa sila. Ikaw, Marie, ang tinuturi kong pamilya. Nang araw na mabunggo kita, alam ko na ang tungkol sa aking sakit. Leukemia. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Gusto kong itanong sa Diyos kung bakit ako pa. Ngunit nang makita kita, nakausap, at nalaman ang naging buhay mo, pumasok sa isip kong sa iyo ko ibubuhos ang nalalabi kong panahon. Naalala ni Marie ang panahong naging mabait ito sa kanya. Hindi lamang sa material na bagay siya binusog ni Leonor. Minahal at inaring kapatid nito. Hindi ko pa gustong mawala noon. Dahil sabi ko sa aking sarili, hindi pa panahon. Ayaw kitang iwan noon dahil baka hindi mo pa makaya. You're too weak. Baka mapahamak ka lamang kaya namang hinagad kong tumagal pa ang aking buhay. Naging masigasig ako sa pagpapagamot noon. Hindi ko namalayan na kahit pag gumugol pa ng kayamanan para lang magamot ako, hindi pala mapigil ang nakatakda. Saka ko natantong naubos ko ng ilang bahagi ng aking kabuhayan. Naibenta ang ilan at ang iba'y nakasangla. Naalala ni Marie, madalas ngang umalis ito noon. Ngunit pagdating niya galing sa eskwela naroon na ito. Wala itong trabaho ngunit hindi nawawala ng pera. Leonor, please, dadalhin kita bukas sa hospital. Nagsusumamo ang kanyang tinig. Matigas ang naging iling nito. Hindi na. Nararamdaman ko na. At mas gugustuhin ko pang dito lamang hintayin. At kaya kita kinausap ngayon. Dahil sa iyo nakapangalan ang ilang natitira kong ari-arian. Pero may problema sa oras na malaman mo ang nakasaad sa testamento. Pero ang alam ko, kaya mong i-handle iyon. Gamitin mo ang matitira sa paghahanap sa nawawala kong kapatid. Alam ko, kaya nanatiling malungkot ang iyong mga mata dahil hindi mo pa rin natatagpuan ang iyong nawawalang kapatid. No, Leonor. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ang kilabot ay totoong nararamdaman niya. Lalo pat ang kamay nitong hawak niya ay tila yelo sa lamig. Ngumiti lamang ito. Matulog ka na. Wika nitong titig na titig sa kanya. Please, Leonor. At sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin kita sa hospital bukas. Nanatili ang ngiti sa mamad na labi ni Leonor. Masuyong inangat ang isang kamay at humaplos sa kanyang pisngi. Tulog ka na. Gabing-gabi na. Ayoko. Mapupuyat ka. Hindi bale. Babantayan kita. At bukas na bukas din. Kahit pa mabigat ka kakargahin kita hanggang kotse. Determinado ang kanyang boses. Matulog ka na sa iyong kwarto. I'll be fine here. No, dito ako. Mapupuyat ka. Masuyong haplos sa palad nito ang naging tugon ni Marie. Okay lang. Doon nga siya natulog para mabantayan ang babae. Kinabukasan, malamig na ang kamay ni Leonor. Ang nakagisna niyang kahawak kamay. Leonor? Saka niya na-realize na wala na ang babaeng naging magulang niya sa ilang panahon. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.